Hello my loves! Ang title po ng kwento natin ngayon ay Kumbento Horror Story. At tulad po ng dati, huwag niyo po sanang kakalimutan na i-like ang video natin ito. Dahil bawat likes niyo po my loves ay malaking tulong po para sa ating channel. Salamat po! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Ang lihim ng mga banal. Wala nang nagawa ang magkaibigang Joey at Tristan nang ipadala sila ng kanilang mga magulang sa isang kumbento. Ito ay dahil sa labis nilang pagiging sutil at pasaway na anak. Ibinagsak nila ang kanilang pag-aaral at tila ba wala ng direksyon ang kanilang buhay. Yun ang tumatakbo sa kanilang mga magulang. Kaya nagkasundo ang mga yon na sa halip na sa rehab, inilapit sila sa pagmamahal at pangangalaga ng mga alagad ng Diyos. Ito na yata ang pinaka-boring na lugar na napuntahan ko. Wika ni Joey habang inaayos ang higaan niyang nasa double deck. Halos lahat daw ng mga kasama natin, puro banal. Hiyak! Natatawa na lamang na wika ni Tristan na nasa ibabang bahagi naman ng kama. Hanggang kailan daw ba tayo rito? Tanong ni Joey. Hindi ko alam eh. Siguro kung kailan nila trip. Sagot ni Tristan. Ayaw ko rito. Mababaliw ako rito, sobrang tahimik. Punyeta! Naiiritang wika ni Joey at sinuntok pa ang unan. Gusto mo tumakas tayo? Tanong naman ni Tristan. Napadungaw si Joey sa ibaba sa narinig niyang yon. Paano? Ewan ko. Kaya wag na lang muna. Baka mas lalo pa tayong tumagal dito kapag nahuli tayo. Natatawa na lamang na sagot ni Tristan. Akala ko naman seryoso kang gago ka. Wala ka talagang kwenta kausap. Humiga na lamang si Joey sa kama niya. Mga ilang sandali lang ay dumating na ang iba pa nilang kasama. Mga katulad nilang binatilyong naninirahan sa kumbento. Kayo ba yung bago? Tanong ng isang lalaki na medyo payat. Bakit? Mukha ba kaming luma? Pabalang na sagot ni Joey. Kami nga ang mga bago. Ano naman ngayon? Masungit naman na sabi ni Tristan. Ako si Henry, ang team leader sa room na ito. Kaswal na sabi ng lalaki. Sige, sabi mo eh. Taging sagot na lamang ni Joey. Ipapaliwanag ko sa inyo ang rules sa room na ito para hindi kayo mabigla sa mga pwede niyong Pinutol na kagad ni Joey ang sasabihin ni Henry dahil naiirita siya sa mukha ng lalaki. Pwede ba? Bukas mo na lang kami kausapin. Pagod kami galing sa biyahe. Pagpahingahin niyo naman muna kami. Napabango na si Joey sa sobra niyang inis. Tinapik na ni Tristan ang paa niya para sawayin siya. Kayo ang bahala. Basta kami, nagmamagandang loob lang. Sagot na lang ng binatang si Henry. Mas lalo pang kinairita ni Joey ang mga tingin ng kasama ni Henry. Palagay tuloy niya ay hinuhusgahan sila ng mga yon. Sumapit na ang 11:00 ng gabi ay natutulog na ang iba nilang kasama. Samantalang pareho namang hindi dinadalaw ng antok si Joey at Tristan. Nagkasenyasan na lang ang dalawa na lumabas. Marahan silang umalis ng kama para hindi magising ang iba. Dinampot nila ang kanya-kanya nilang bag. Paglabas nila sa kwarto, wala nang katao-tao sa hallway. Gagi, magpaa ka. Rinig na rinig ang footsteps mo, baliw. Sabi ni Tristan kay Joey. Tinanggal ni Joey ang kanyang tsinelas. Tinumbok nila ang kahabaan ng hallway sa pag-aakalang doon ang labasan. Akala ko ba ayaw mong tumakas? Tanong ni Joey kay Tristan habang naglalakad sila. Bakit? May sinabi ba akong ayaw? Natatawang wika ni Tristan. Mga ilang sandali lang ay nakarinig na sila ng mga yabag ng paa. May paparating, kung kaya't pumasok sila sa isang kwarto na nakabukas. Maraming mga santo sa loob, mga santo na hindi nila maisip na ginagamit pala sa simbahan. Nakakatakot kasi ang itsura ng mga santo. Sa unang tingin nila, nasabi na kagad nila na hindi normal ang dating ng mga santo. Ngunit hindi na nila yon pinansin. Mas nag-focus sila sa mga paparating.
Nang sumilip sila ng bahagya, nakita nila na may grupo ng mga lalaking nakaitim. Di ba isa lang ang pari sa katabing simbahan? Bakit ang dami niyan? Tanong ni Joey na pabulong. Ang tanong, mga pari ba talaga yan? Tugon naman ni Tristan. Kung hindi sila pari, di ano pala sila? Mas inilapit pa ni Joey ang kanyang mukha sa pintuan. Ewan ko, try mo kayang tanungin. Pabirong sagot ng lalaki. Tinapik na lamang ito ni Joey sa ulo. Pinagmamasdan lamang nila ang grupo ng mga lalaki na tila may hinihintay. Ilang metro lamang ang layo ng mga yon sa dalawa, kaya ingat na ingat pa rin na makagawa sila ng ingay. Maya-maya lamang ay dumating na ang isang pari. Isang pari na pamilyar sa kanila. Ang pari kasi na yon ang unang nakausap ng kanilang mga magulang. Si Father Teston yun, di ba? Nagtatakang tanong ni Joey. Anong ginagawa niya dyan? At sino naman yung mga nakaitim? Para silang mga pari sa No Limit Hunger. Sabi ni Tristan. Wow! Akala mo talaga binabasa niya yung libro. Pang-aasar ni Joey. Hindi ko binasa. Nakita ko lang sa internet. Nang ibalik ng dalawa ang tingin sa mga nakaitim, ay nagtaka sila dahil biglang nawala ang mga yon. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan para alamin kung saan nagpunta ang mga nakaitim. Ngunit dahil sa ginawa nilang yon, hindi nila namalayan na nasa gilid lang pala nila ang pari. Kasama nito ang mga lalaking nakaitim. Bagay na ipinagtaka ng dalawa. Hindi nila malaman kung papaano napunta ang mga yon doon. Gayong ilang metro pa ang layo ng mga yon sa kanilang dalawa. Saan kayo pupunta? Tanong ng pari sa kanila na si Teston. Nagkatinginan ng dalawa. Wala na silang nagawa dahil nahuli na sila sa akto. Kaya inamin na lamang nila ang totoo nilang gagawin. Ayaw namin sa lugar na ito Ang creepy. Aalis na kami. Sabi ni Joey nang may paninindigan. Ngumiti lang ang pari, pero walang tiwala ang magkaibigan sa ngiting yon. Parang may iba kasing kahulugan para sa kanila. Hindi pwede. Kailangan niyong tapusin ang 4 na buwan. Magagalit ang mga magulang ninyo kapag hinayaan ko kayo. At ang higit na magagalit ay ang Panginoon. Paliwanag ng pari. Tiningnan ng magkaibigan ang mga kasama ni Teston. Naiilang si Joey dahil wala man lang reaksyon sa mga yon. Napakaseryoso. Tila ba hindi pwedeng biruin. 4 na buwan? Ganun kami katagal mabubulok dito? Tanong naman ni Tristan. Hindi kayo mabubulok dito dahil nasa bahay kayo ng Panginoon. Nakangiting sabi pa ni Teston sa kanila. Napapailing na lamang ang magkaibigan sa kanilang narinig. Mukhang wala na silang magagawa kundi bumalik na lang ng kwarto. Ganito ba ang bahay ng Diyos? Ang dilim, parang impyerno. Sabi ni Joey. Lalapitan sana siya ng isang nakaitim ngunit pinigilan niyo ng paring si Teston. Huwag kayo mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap niyo na rin ang Diyos at kami ang tutulong sa inyo para mangyari yon. Dagdag pa ng pari. Ngumisi na lang ang dalawa. Aminin kasi nila o hindi nila maramdaman na nasa banal na lugar sila. Basta, parang pakiramdam nila ay malayo pa rin ang loob nila sa sinasabi nilang Diyos. Sige na, ihatid nyo na sila sa kanilang silid. Utos ng pari. May 4 na lalaki ang lumapit kay Joey at Tristan. Hinawakan sila sa magkabilang braso at inalalayan pabalik ng kanilang kwarto. Nandito na kami. Bitaw na. Kung makahawak parang mga kriminal kami Inis na wika naman ni Joey. Nakatingin pa rin ng seryoso ang mga lalaki. Wala pa ring emosyon ang lumalabas sa mukha ng mga yon. Sabihin nyo nga sa amin, banal ba talaga kayo o nagbabanal-banalan lang? Tanong ni Tristan bago nila isara ang pinto. Doon lamang nila nakita na tila nag-iba ang reaksyon ng mga lalaki. Gagi, ininis mo Natatawang sabi ni Joey. Pagkaharap nila ay nakatayo na sa harapan nila si Henry. Nagulat ang magkaibigan dahil doon kaya muntikan pa silang matalisod. Tulog ka ba na nakatayo? Tanong ni Joey kay Henry. Kung nakinig lang sana kayo sa sasabihin ko,
baka nakalabas pa kayo ng maayos. Pero dahil alam na nila na may bala kayong tumakas, mas magiging maigpit na ang security rito. Paliwanag ni Henry sa kanila. Kung may sasabihin ka kasi, sabi mo kagad. Hindi yung ang dami mo pag sinasabi. Inis na wika ni Joey. Kumbento ba talaga ito? Tanong naman ni Tristan kay Henry. Oo, pero parang bahay ampunan na rin. Hindi kayo makakalabas rito hanggat walang kumukuha sa inyo. Maliban na lang kung makakatakas kayo, pero alam naman nating malabo. Pagpapatuloy ni Henry, napabuntong hininga na lamang si Joey at Tristan. Aminado sila sa mga sarili nila na naging bida-bida sila sa ginawa nila. O sige, ano ba yung mga dapat mong sabihin kanina? Tanong naman ni Joey. Sandaling nanahimik si Henry at 1 minuto pa bago ito nagsalita. 8:00 ang curfew rito. Kapag nahuli ka nila na nasa labas, dadalhin nila kayo sa isang silid na walang kailaw-ilaw. Mabuti na lang, hindi nila ginawa yun sa inyo ngayon. Ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit. Ang oras naman ng pagkain dito ay 6:00 ng umaga, tapos 12:00 ng tanghali, tapos 6:00 ng gabi. Hindi na nila kayo pakakainin kapag na-late kayo. Kada Miyerkules at Linggo, nagpapadasal naman, sasamba tayo sa Diyos. Hindi kayo pwedeng umabsent dun, magagalit sa inyo si Father Teston. Baka maparusahan kayo ng mas malala. Yung huling pinarusahan dito, hindi na nakabalik sa silid na ito eh. Wala na kaming balita kung nasaan siya. Kaya kung gusto niyong umabot pa kayo sa araw kung kailan kayo makakalabas, magpakatino na lang kayo. Saad ni Henry sa kanila. Pwede ko bang malaman kung ano ba talagang meron dito at kung sino yung mga lalaking nakaitim na seryoso sa buhay? Tanong ni Tristan. Lahat ng itinuturo dito ay tungkol sa pananampalataya. Pero depende sa pananaw nyo kung ano ang itinuturo nila. Kung ayaw mo sa relihiyon, malalaman mo kung ano ang gusto nilang mangyari at paniwalaan mo. Dagdag pa ni Henry. Napapatango na lang silang dalawa. Yung mga lalaking nakaitim na gumagala sa buong kumbento sa gabi, sila ang mga tauhan ni Father Teston. Sila rin ang magpaparusa sa inyo kapag may ginawa kayong hindi maganda. Hanip na kumbento to ah. Parang kulungan. Ang putek. Natatawang wika ni Joey. Ito ang tatandaan nyo. Iba ang salita ng Diyos sa lugar na ito. Wika ni Henry. Bumalik na rin ito sa kama niya at saka nagsaklob ng kumot. Napapailing na lang ang magkaibigan. Natatawa pa rin sila sa kakaibang patakaran sa kumbentong yon. Kinaumagahan, 8:00 na ng umaga nang magising ang magkaibigang Tristan at Joey. Lagpas na sila sa oras ng pagkain. Dali-dali silang lumabas. Nakasalubong pa nga nila ang mga kasamahan nila sa kwarto. Lahat ng yon ay tapos nang makakain at makaligo. Uy, pwede ba kumain? Tanong ni Joey. Pumunta kayo sa kantin. Tingnan nyo kung papayag sila. Sabi ni Henry. Tumakbo ang dalawa papunta sa kantin ngunit pagdating nila roon, mga madre at mga lalaking nakaitim na ang nandoon. Kararating lang din ng paring si Teston. Father, may pagkain pa ba? Tanong ni Tristan. Maupo muna kayong dalawa. Sabi ng pari sa kanila. Natuwa naman si Joey at Tristan dahil doon. Sumenyas ang pari sa isang lalaki. Mga ilang sandali lamang ay may inilapag ng mangkok sa ibabaw ng lamesa. Tig-isa sila. Ngunit napasalubong ang kilay ng magkaibigan nang makita kung ano ang nandoon. Osya! Pagtatakang tanong ni Joey. Ito na lamang ang pagkain na pwede niyong kainin. Ang katawan ni Kristo. Nakangiting wika ni Teston. Seryoso ba kayo, Father? Ang pagkain na kinakain namin ay yung normal na pagkain, hindi yan. Pagrereklamo naman ni Tristan. Lumagpas na kayo sa itinakdang oras. Kaya kayo ay makasalanan. Sabi pa ng pari. Nagkatinginan na lamang ang magkaibigan. Kung hindi nyo kakainin yan, ay dadalhin namin kayo sa impyernong silid. Pananakot ni Teston sa dalawa. Pumalibot na kay Joey at Tristan ang mga madre. Lahat ng yon ay may hawak na malalaking rosaryo.
Sisters, ipagdasal natin ang kaluluwa ng dalawang batang ito. Wika ng pari. Habang pinapapak ng magkaibigan ng sandamukal na osya ay nagdarasal ang mga madre. Nanayo ang mga balahibo ni Joey at Tristan. Hindi nila alam kung bakit, basta pakiramdam nila, nagbabanal-banalan lang ang mga nandoon. Halos masuka-suka na ang dalawa nang maubos nila ang ostya. Nakangiti lang sa kanila si Teston. Tila ba masaya pa ito sa nangyayari. Mamayang hapon, dumalo kayo ng ating padasal at pasasalamat sa Panginoon, ha? Dahil kung hindi, dadalhin ko kayo sa impyerno. Pananakot ng pari. Nagsialisan na rin ang mga yon. Naiwan si Joey at Tristan sa lamesa. Namumutla silang dalawa dahil sa mga nangyari at sa sinabi ni Teston. Mabilis na lumipas ang mga oras, 5:00 na ng hapon. Habang nagtitipon-tipon na ang iba para sa pagdarasal, si Joey at Tristan naman ay kung saan-saan na napadpad. Nagsisikap pa rin silang makahanap ng matatakasan. Kakalakad nila ay may natanaw na silang tila isang kapilya. Maingat silang lumapit doon. Nang masiguro nilang walang nakakakita sa kanila, dali-dali silang pumasok sa loob. Tiningnan nila ng mabuti ang paligid. Maraming upos ng kandila. May mga nakita rin sila mga aboyata ng mga namatay na nakalagay sa banga. Ngunit hindi yun ang pumukaw ng kanilang pansin. May nakita kasi silang tile sa pader na tila nakaangat. Nang lapitan nila yon, laking gulat ng dalawa nang maitulak nila yon paloob. Aba, pinto? Nabibiglang sabi ni Joey. Ano, pasukin natin? Tanong ni Tristan. Tara! Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng misteryosong pinto. Madilim, kung kaya't kumakapa na lamang sila sa kanilang dinaraanan. Makalipas lamang ng halos 5 minutong paglalakad, nakatanaw na rin sila ng liwanag. May mga gasera nang nakakabit sa bawat pader. Tunnel ito pare, gagi, baka may malaman tayo rito. Wika ni Tristan. Di mas maganda nga yun. Malay mo, may ginagawa silang kababalagan. Wika naman ni Joey. Sa kanilang pagpapatuloy, namamangha ang dalawa nang may makita silang mga kulungan. Wala silang ideya kung para saan yon. Hindi nila alam kung bakit may ganun sa loob ng kumbento. Sa dulo ng kulungan ay may nakita silang babae. Nakakadena ang paa at kamay nito. Walang kahit na anong suot. Higit sa lahat, nakita nilang nakatahi ang bibig ng babae. Kaya kahit nakausapin nila yon ay hindi naman makapagsalita. Sinong gumawa sa iyo niyan? Kinakabang tanong ni Tristan sa babae. Hindi ka masasagot niyan, nakatahi nga yung bibig eh. Umiyak lang ang babae. Takot na takot ito at natataranta. Baka sa mukha ng babae ang trauma. Siguradong si Father Teston nagkulong sa iyo rito. Tumangutangulang ang babae. Mas lalo itong humagulgol nang marinig ang pangalan ng pari. Napaatras ang dalawa. Pinagpapawisan sila ng malamig. Hindi nila inakala na kayang gawin yun ng pari. Noong mga sandaling yon, alam na ng magkaibigan na hindi nga totoong banal ang pari. At malakas din ang kutob nila na baka ganun din ang mga kasamahan ni Teston. Pre, kailangan na nating umalis talaga dito. Wika ni Tristan. Paano itong babae? Kawawa naman. Sagot ni Joey. Mamayang gabi na lang natin balikan. Siguradong hinahanap na nila tayo kasi magsisimula na yung padasal. Baka mahuli pa tayo. Natatarantang sabi ni Tristan na makailang ulit pang sumilip sa pinanggalingan nila. Nang tingnan nila ang babae ay nagmamakaawa ito sa kanila. Pasensya ka na ha, pero babalikan ka na lang namin. Tatiming lang kami. Sabi ni Joey sabay naglakad na rin sila palayo. Nagmamadali silang makalabas doon. Isinara nila ng maayos ang dinaanan nilang pinto. Agad din naman silang nakapunta sa padasal. Mabuti na lang ay naniwala ang pari sa kanilang dahilan. Sorry Father ha, nagtatai kasi itong si Joey kaya hinintay ko muna. Pagdadahilan ni Tristan na sinang-ayunan naman ni Joey. Abay, napakabait mo naman palang kaibigan. Pagpalaing ka sana ng Panginoon. Wika ni Teston sabay haplos sa ulo ni Tristan.
Nagsimula na ang padasal ngunit ang utak ng dalawa ay lumilipad. Hindi mawala sa isipan nila ang babaeng nakakulong. Malaking palaisipan sa kanila kung bakit yun nakakulong. Naalala tuloy nila ang sinabi ni Henry. Malakas ang kutob nila na baka yun ang sinasabi niya. Nang matapos na ang padasal, sabay-sabay na rin silang nagpunta ng kantin. Ang daming pagkain. Gutom na gutom ang dalawa dahil wala silang maayos na kain. Maya-maya lang ay napansin naman ni Tristan si Joey na nagbubulsa ng tinapay. "Huy, anong gagawin mo dyan? Mauubos mo ba yan?" Pagtatakang tanong ni Tristan ng pabulong. Pre, dadala natin ng pagkain yung babae. Kawawa naman. Sagot ni Joey. Paano nga kakain? Nakatahi nga yung bibig, di ba? Ay, oo nga no. Hayaan mo na, gawa natin ang paraan. Napatameme lang si Tristan sa kanyang narinig. Hindi niya inakala na magkakaroon ng pakialam si Joey sa babaeng yon. Nang matapos na silang kumain, ay nagsibalikan na rin sila sa kanilang silid. Maaga pa lang ay oras na ng kanilang tulog. Pero si Joey at Tristan ay hindi makatulog. Hanggang sa sinenyasan na lang ni Joey si Tristan sa ibaba. Nagkasundo sila na lumabas nung mga oras na yon. Oh, saan kayo pupunta? Tanong ni Henry sa kanila nang makitang nag-iimpake. Aalis na kami rito. Hindi kumbento to. Isa itong impyerno na nag-aanyong langit. Sagot ni Joey. Ngumisi na lang sa kanila si Henry. Hindi na sila nito pinigilan. Sa likuran ng kapilya, may sikretong daan sa likuran papunta sa iskinita. Dadaling kayo nun sa isang masukal na gubat. Doon kayo dumaan. Sabi ni Henry sa kanila. Oh, bakit mo tinuturo yun sa amin? Ipapahamak mo ba kami? Tanong naman ni Tristan. Hindi. Kayo lang kasi ang nakita kong makakapagligtas sa kanya. Sagot ng lalaki. Nagkatinginan lang si Joey at Tristan. Napagtanto ng dalawa na tila may alam nga talaga si Henry sa mga nangyayari lalo na dun sa babae. Ikaw, ayaw mo bang sumama? Tanong ni Tristan. Wala naman akong uuwian sa labas eh. Tsaka nangako na ako sa Diyos na dito na ako mamamatay. Nakangiting wika ni Henry. Sus! Nangako ka sa demonyo! Nakangising wika ni Joey. Lumabas na rin sila ng kanilang silid. Maingat nilang tinahak ang hallway. Gagi! May tao! Mahinang wika ni Joey. Hinila niya agad si Tristan sa isang silid. Nagtago sila sa ilalim ng mga lamesa. Nakatakip sila ng bibig ng sumilip ang isang lalaking nakaitim sa silid. Habol hininga ang dalawa dahil sa labis na takot. Nang masigurong nakaalis na ang mga lalaki, agad na rin silang lumabas. Dali-dali silang nagtungo sa kapilya. Dala-dala pa ni Joey ang 3 tinapay na may palaman na itlog. Pagdating nila doon, ay agad nilang tinulak ang tiles na pinto. Pumasok sila sa loob at nagmamadaling pinuntahan ang babae. Kaso, nung dumating sila roon, nagtaka sila dahil wala ng laman ang kulungan. Ang naiwan na lamang doon ay ang kadena. Oh, saan na napunta yun? Nababahalang tanong ni Joey. Hindi kaya kinuha na siya ni Father Teston? Wika naman ni Tristan. Dahil sa ideyang yon ay pinagpatuloy nila ang paglalakad. Nilagpasan na nila ang mga kulungan na yon hanggang sa may mga narating na silang kwarto-kwarto. Sa parteng yon ay medyo madilim na. Kakaunti na lang kasi ang gasera na gumagana. Pinasok nila ang unang kwarto na nakita nila. Sa pamamagitan ng gasera, napansin nila ang mga painting sa pader. Nagdulot sa kanila yon ng kilabot. Nakalagay kasi sa painting ang isang babae. Base sa kanilang nakikita, tila ba inaalay ang babaeng yon sa isang nilalang na may buntot. Di kaya yung babae na nakakulong alay rin sa Diyos nila? Tanong ni Tristan. Abay hindi malabo yun. Kaya kailangan nating makuha yung babae. Sabi naman ni Joey. Teka, bakit pa tayo magbubuwis ng buhay doon? Pwede naman tayong umalis na. Suwestyon ni Tristan sa kaibigan. Kakayanin ba ng konsensya mo na hayaan na lang mamatay yung babae? Lalo na't alam mong may magagawa naman tayo? Sagot ni Joey. Paano kung tayo mapahamak? Kung ayaw mo,
Di ako na lang. Wika ni Joey na may halong paninindigan. Nalilito na lamang si Tristan kay Joey. Kahit kailan kasi ay hindi niya yon nakitang ganon. Yung tipong magbubuwis ng buhay para lang sa isang babae na hindi naman nila kilala. O sige na, hindi naman kita pwedeng iwan punyeta ka eh. Sabi na lamang ni Tristan. Lumabas na sila sa silid na yon at sinimulang hanapin ang kinaroroonan ng babae. Sa kanilang paglalakad ay may nakita na silang malawak na silid. Palihim silang lumapit doon. May nakita silang malaking ribulto ng demonyo. May nakapalibot din na upuan na isang mahabang lamesa na gawa sa semento. Sinasabi ko na nga ba demonyo ang sinasamba ni Testo na ito. Wika ni Joey. Ang tanga ng mga magulang natin Hindi man lang sila nag-background check. Paano pala kung namatay tayo rito? Di kasalanan nila. Gatong naman ni Tristan. Nang ilibot pa nila ang tingin, nakita na lang nila na may nagdatingan ng mga nakaitim. Kulto! Sambit na lamang ni Joey. Hila-hila ng mga lalaki ang babaeng walang lakas at nakahubad. Nang makalapit na sila sa lamesa na nakaharap sa ribulto, pinahiga nila ang babae. Ilang sandali lang, dumating naman si Teston. Sa mga pagkakataong yon ay kakaiba na ang suot nito. Kulay itim din, pero may mga linya ng kulay pula. Mga kapatid, simulan na natin ang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo at laman ng babaeng ito ay mas lalakas ang ating pananampalataya sa Kanya. O Diyos ko, tanggapin mo ang aming alay. Narito kaming lahat upang damhin ang iyong kapangyarihan. Bigyan mo kami ng walang hanggang buhay. Lahat ng aming kahilingan ay pakinggan mo, Panginoon. Paninimulang seremonya ng pari. Tingnan mo yung gago na yun Banal-banalan sa harap ng mga tao. Numero 1 palang demonyo. Galit na wika ni Joey. Hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Dahil sa mga sandaling yon, alam nila na bilang na ang mga sandali ng babae. Nagsasarado ang kanyang kamao pero wala siyang magawa. Maya-maya lang, natulala na lamang silang dalawa nang makitang may itinarak ng patalim sa tiyan ng babae. Sumirit agad ang dugo, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Hinagupit pa ng isang lalaking nakaitim ang leeg ng babae. Tila kakaibang kaligayahan ang dulot nun para sa pari. Nagagawa pa nitong tumawa kahit tumatalamsik na sa kanya ang dugo. Mahal na Panginoon! Tanggapin mo ang aming alay! Sabi pa ni Teston. Sa sobrang pagkabigla, hindi na maiwasan ni Joey na mapaubo. Dahil doon ay napatingin sa kanila ang mga lalaking nakaitim, kasama na rin ang pari. Hindi na nagsayang pa ng oras si Tristan. Hinila na niya si Joey at saka tumakbo paalis sa lugar na yon. Sumigaw ang pari at pinag-utos na habulin sila. Buong pagsisikap ng dalawa na makaalis doon. Kahit na hinang-hina pa rin si Joey dahil sa pagkabigla ay ginawa niya ang lahat para lang masabayan si Tristan. Nang matanong na nila ang pinto, ay nabuhayan na sila ng loob. Nakalabas na sila doon at saka nagpunta sa likuran ng kapilya. Nakita nila ang isang iskinita doon. Tinakbo nila yon sa pagnanais na makaalis sa malaimpyernong lugar na yon. Nang lumingon sila, natanong pa nila na hinahabol sila ng mga lalaki. Mas binilisan pa nila ang pagtakbo hanggang sa marating na nila ang gubat. Hindi sila tumigil, kaya tuluyan ang nawala sa paningin nila ang mga humahabol na kulto. Hingal na hingal ang dalawa. Laking pasalamat na lang nila kay Henry dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi nila malalaman ang daan palabas. Nakauwi sila ng kanilang tahanan. Sa kasamaang palad, hindi naniwala ang kanilang mga magulang sa kwento nila at balak pa sana silang ibalik sa kumbento. Bago pa mangyari ulit ang nangyari, naglayas na ang magkaibigan. Magmula noon ay hindi na sila bumalik pa dahil ang hinala nila, maging ang mga magulang nila ay miyembro rin ng banal-banala na samahan. Ngunit kulto pala at ang sinasamba ay kasamaan. Wakas. Hello my loves! Shout out po sa mga naabutan kong comments sa ating Lumon Horror Story.
Hello po kina Yanay Maria, Elizabeth Pascua, Chari Andaluz, Elizabeth Panunchal, Mercy Celoso, Leo Fernandez, Cactus Haven Golden Barrel, Leslie, Nilda Esteliore, Mindfreak. Hi din po kay DJ Darren Galito, Changmi Park, Ann Ortiz, Lydia Lopez. Hi din po kay Terry PL, Noy Tingson, Madal Mergal, Juve Torres, Mr. and Mrs. Channel, Michelle Cedron, Sweet Lady Centeno, SP Quaresma, Liza de Galicia, Monica Obrado. Hi din po kay Cara, Noemi Taduran, Marvin Santos, Apple Reyes, Christian Mejia, Irene Templa, Myla Sabando, Carmela Peñafiel, Regan Machico, MJ Santos, Cristina Varela, Lex Velasco, Beng Diaps, Sheng, Lea Rubejes, Marian Asuhan, Popsy Vlogs, Marilyn Dante, Janelle May Bustero, Chris Langlang Chris, Downsky 162329, Carmelita Mabanag, Chin Manzano, Tess Madoni 55, Christine Sebucon, Lelaine Helderworth, Edward Parungaw, Josephine Barrientos, Adelpha Samudio, Cherilyn Arbasa, Princess Joy Israel, Divina Andana, Chubby Lab, Mary Grace Sadial, Mel Brian Bolanos. Hi din po kay Dayan Dominguez, Margie Malacad, Navia Renante, Jack Bauer, Cecilia Espiritu, Eileen Gomez, Lynn Katarungan, Mirna Poho, Vincent Calma, Calmel Ibanez, Bobby Ongsueco, Marilu Alieco, The Galactic Star, Elrima Fujimaki, Maris Ferrer, Sac Santos, Victor Ticala, Crisilda Aguilar, Imelda Pascua, Melvin Montes, Heredith Atina, Lilibet Aqueno, Jacob D., Maria Socorro Tanga, Avira Farinas, Abet Punsod, Orven. Shoutout din po kay Glodge Guevara Dalandag, Curly Colioso, Sheila May Vista, Cassie Pascual, Rickson Balan, Chris May Esteliore, Ana Maria Lanza, Mejia Arian, Anthony Cantillano, OFW ako, JS, Sally Molina, and Narcisa Sumile. Maraming salamat po sa inyong lahat at huwag niyo po sanang kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell. Yan po ay para lagi kayong updated sa mga kwento natin. Salamat po! Mwah!